Nako po, eto na po, isa sa pinakamagaling na reporter sa Pilipinas po. Tila yata nagpapakita po ng suporta kay VP Inday Sara Duterte, no? Eto na sinasabi natin, no? Bukod, alam mo kasi sabi ko nga sa inyo hindi lang mga reporter yan. Kumbaga, alam mo kasi sa panahon ngayon, sa 2026, kapag ikaw ay nahuli-huli, hindi ko sinasabi si Ma'am Corina talaga, ayan ay may matalinong pasya yan. Alam niya kung sino talaga sa panahon ngayon ang nagpapaka-plastic at mga plastic sa mga Pilipino. Siyempre, isa na dyan, siyempre, para sa akin, yung mga dilawan, pa-plastic. Pero alam din man, Ma'am Corina, kung sino pipiliin niyang boto, no? Ngayon, alam, sabi ko sa inyo, sa panahon ngayon, itong 2026, hindi na pwede 2027. Bakit hindi pwede 2027 magbaliktaran? Kasi gahul na. Huli ka na. Di ba? Lalapit ka kay Sara. Ngayon, 2026 po, in the middle of months, mga siguro, March pa, February, yan na. April, May, dyan na magpapakita yung mga congressman na kung saan magbabaliktaran na. Kasi bakit? Kasi pwede sila mapag-initan eh. Yan ang kasi ang mentalidad nila eh. Akala nila, sa mga sumunod na henerasyon, magpapa ako. Dati akong kakampi, kalaban mo na ako ngayon, baka mapag-initan ako eh. Pag umupo yung kalaban ko, mapag-iinitan ako. Diba, mawalan pa ako ng sa distrito ko, mawalan ako ng budget. Alam mo yung mga ganong paranoid, no? Diba? Kaya syempre, sa 2026, kailangan na ito na yung panahon kung saan magpapakita ka ng suporta dun sa alam mong lamang sa pagiging presidente. Di ba? Kaya ako sa iba sa kanila, wag nyo nang away si Senator Rodante Marcoleta dahil napakalakas si Senator Rodante Marcoleta sa Mindanao at sa Visayas. Konting kembot lang yan. Aagawin niya ang Tarlac, Pampanga, dyan na siya eh. No? Aagawin niya lang konti dito sa may Metro Manila, tapos baba mo ng konting Cavite, aagawin niya konti mga tao diyan, panalo na yon, di ba? Eh, yung Palawan, ang dami. Di ba? O yung Palawan, pagpalagay natin, no, binibrainwash ng isang spokesperson dyan, na tungkol sa KIG, sa WPS, pautot na nila yan. Pautot na nila yan. Hindi nila mahal Pilipino. Kung mahal nila Pilipino, hindi lang KIG ang WPS ang sinusuporta nila, kundi yung korupsyon sa bansa ng Pilipinas. Ito po, basahin natin na sinabi ni Corina, dapat ang legs singtibay ng kay BP Sara. Wow! Para bang nakatayo pa din kahit binabato ng binabatok na natitinag. Nakikita niya. Ma'am, salamat sa iyo. Nakikita mo man Ma'am, matagal na namin sinasabi yan. Walang kakampi po si BP Sara. Wala siyang mga, dati palakasan system. Kakilala hindi. Wala pong malakas kay Sara. Na, kita mo yun, napaka-natural, nagsasayaw-sayaw lang siya. Minsan, nagpe-Facebook, nagsasayaw-sayaw, punta sa dahig, nagagawa trabaho niya. Alam mo, napakababang tao, makikita mo, hindi siya yung katulad ng ibang mga dilawan. Di ba? Akala mo, lalabas lang pag may rally, laban kuno sa korupsyon, lalabas lang pag eleksyon, kakain ng lugaw, kakain ng barbecue, kakain ng fishball, tapos magsasabaw sa tasa, alam mo yun, sa pinggan, iinom, sa tasa, kakain. Alam mo, mga plastikan yan, no? Walang ganyan si BP Inday, no? Kaya dito, makikita mo, wala kakampi si BP Inday. Tsaka siguro naramdaman mo, wala kakampi. Kaya masasabi na, isang tibay ni BP Sara. Bakit? Lahat umaaway sa kanya. Walang kumakampi sa kanya. Tatay mo, dinala sa dahig. Mga kapatid mo, pinag-iinitan. Si Kitty, binabastos. Lahat binabastos siya, binumura siya. Di ba? Pero, nung intay mo 2028, no? Ito, panoorin po natin ng isang vlogger dito. Tama ang kanyang sinasabi. At kay Corina, no? Pakinggan natin. Mukhang nagpapahiwatig ng suporta si rated Corina Sanchez. Alex, congratulations! Galing, grabe. Oo. Do you do that? Do you try to do resistance training? Ako? Oo. Yes. Oo, di ba? Oo. Kasi ang sabi nila, yung legs mo is your second heart. So, kailangan yung leg muscles mo, kasing tibay nung Very kay strong. VP Sara. Yeah! Kay BP Sara! Ano ko segue? Alam mo, nung sabihin mo niya, kasi alam mo bakit? Marami kasi maano dyan eh. Tama mo, si Bam, di ba, pinag-initan niya yun? Ganon sila eh, di ba? Eh, baka mapag-ita si Ma'am Corina. Ma'am Corina, huwag kayo masyadong kung talagang real talk lang kasi siya sabi niya, matibay talaga si Sara eh. Binabato ng binabato. Hindi natitinag. Yun, ang matibay yun. Takbo akong presidente. Nagulat ka ba?
nagulat ako sa timing. But then, considering that the impeachment case, Ang ganda ni Ma'am Corina, no? Siguro yung dalaga to, yung siguro mga 17, 21, napakagandang babae to siguro, no? Kita nyo, may edad na siya, pero yung mukha niya talagang maganda pa rin talaga, no? Ah. Kumbaga yung mukha niya pang Pilipina talaga, para may in love kapag nakita mo, alam mo yun? resurrection is imminent. Kasi, ano, yung ano niya rito, yung lalim ng ano niya rito, line, ang ganda eh. Then this is the perfect timing for her. Yeah. Tama. Hindi ba? Yeah, I guess a lot of people were looking into saying they're not surprised. Alam naman natin na tatakbo. At least that's what we think. Pero yung timing, nangyari nga bago ang impeachment, hearing ng impeachment complaint sa House of Representatives. But also on one side, at least it's good. Somebody already declared, right? 1 year and 3 months prior to the elections, kung tama ang aking. Is it really only 1 year and 3 months na Ay, na? chinek ko na. 2 years, 2 months pa pala. Okay. Ano nangyari sa akin? Oo, Okay, kita mo na. 26, Before the election. 26. Squats ka pa. Oo nga. 2 years, 2 months. Ako nagkamali ako doon. 2 Oo. years 2 and years. 3 So, months. maaga. 2 months. Maaga. It's bigay na. I don't recall anyone who declared this early. O ito, meron Nako, sabi nito, mukha daw nadulas si Corina. Hindi naman nadulas. Sinabi niya lang yung damdamin niya talaga na, kasi yung legs niya, tibay talaga, nakatayo pa din kahit binabato siya ng binabato, di ba? Yun talaga yun, no? Live yan nangyari. Alam ko, live yan nangyari yan. akong theory. Eh dahil lang sa Marites ito, na mayroon daw mga ilang congressman Ayan na. na nahihikayat ng wag bumoto para sa impeachment. Naku, huwag nang puputos para sa impeachment. Delikado ngayon ang mga Pinglawan. Delikado kayo ngayon. Abot-abot ang kaba nila. Sobra talaga po. Oh, kabi-kabi na kahit mga vendor, mga Gen Z. Kay Sara talaga eh. Oo, talagang talagang gusto nila si Sara eh. Oo. Ang kapalit nun, hindi sila pag-iinitan, susuportahan. Kapalit nun, hindi sila pag-iinita. Chismis lang yan, ayon sa kanya. Pero, yan ay yung mga narinig natin matagal na. Talaga yan naman talaga ang kultura ng Pilipinas talaga. At dahil sila kinakabahan, dahil wala pang katapat si VP Sara, mataas siya sa survey, parang yun ang balak Walang tatapat niya. Walang itatapat niya kay Sara, maniwala kayo. Walang itatapat yan. nila. Mag-a-abstain or mag-a-absent. Ang katapat ni Sara, alam mo sino? Ha? Simple lang. Si Pangulong Duterte. Di ba? Hindi na maglalaban sila, syempre. Tama yan, Corina Sanchez. Tama yan. Diba? Saktong-sakto yung mga sinabi ni Corina Sanchez eh. Kahit anong pambabato nila kay VP Inday Sara, hanggang ngayon nakatayo pa rin. At pwede pa siyang maging presidente, susunod na presidente ng Pilipinas. Hindi mo hinahaluan ng Bago yan, pakita ko muna sa inyo to kay dito po ay talaga sinusulong na marami at isa sa mga susulong itong Partido Reforma, no? Float Sara Marcoleta tandem, no? Ito yung inaano nila, kumbaga ito yung inaano nila, parang nililigawan nila to ngayon na maging hindi naman sabihin hindi wala pa sagot si Senator Dante Marcoleta pero matunog na to. Oo, teka lang matunog na po to mga kababayan. Lakihan natin para maganda, no? Okay, basahin natin. Sara Marcoleta tandem, mukhang ikakasa. Ipinahayag ng Partido Reforma ang kanilang suporta sa pagtakbo ng pangalawang Pangulo, Sara Duterte bilang Pangulo sa halalan 2028. Habang inendorso rin nila si Senator Dante Marcoleta bilang posibleng kanyang kapareha sa pagtakbo. Nakipag-ugnayan si GMA News Online sa tagapa si Marcoleta para sa kanyang komento tungkol sa endorsement. Formal na inanunsyo ni Duterte noong Miyerkules ang kanyang plano tumakbo bilang Pangulo sa 2028. Ayan na, malapit na. Hindi, di ba? Sabi ko sa inyo sino bang malakas na pang-BP ni Sara, pang-Vice President? Si Bongo pwede. Oo, si Bongo pwede yan. Talagang solid yan. Pero, meron kasing katangian kay Bongo na pagdating sa Vice President, naiisip ng tao na kailangan ng tapang Hindi ko sinabing duwag si Bongo. Ang kailangan dito talaga, matibay. Katulad ni Senator. Kasi kung kumpara mo si Bongo, si Marcoleta,
Paborito si Bongo kaysa kay Marcoleta kasi baguhan pala si Senator Marcoleta eh. Pero yung tapang, yung tibay, si Senator Dante Marcoleta. Di ba? Alisin mo lang lahat eh, di ba? Si Senator Dante Marcoleta, isabi, matitira siya matibay eh. Bukod kay Sara eh. Sino ba Amy? No. Bagsak nga Amy, munti ka na nga maunahan ni Ben Tulfo eh, di ba? Sino ba? Sino ba kataas si Robin? Hindi rin papayag ang tao eh, Robin eh. Kasi ano si Robin, medyo ano si Robin eh. Si Senator Dante Marcoleta, nakikita nila. Kasi gusto nilang matapang. Ayaw nilang plastic tulad ng mga pinklawan, mga duwag. Oo. Iba sa kanila duwag. politika ang iyong trabaho, tahimik lang siya. She does her work. Meron akong nakausap, ma'am, Tama, tahimik lang si Sara kahit anong batuhin siya ng batuhin. Walang, tama pa rin yun. Wala siyang ano. sa isang event, kahapon ba yun, karang araw, sa isang hotel dyan sa BGC, no? Dati po itong mataas na opisyal sa House of Representatives. At nabanggit niya, ma'am, na may pa-survey internal. Lumalabas na VP Sara pa rin ang pinagkakatiwalaan. Yung survey na yon pinagbabasihan raw sa susunod na hakbang ng administrasyon. Ma'am. Alam mo, parang kilala ko yung nag-survey na yan. Magaling yan nag-survey na yan at talagang nasa poder parati ng administration. Kahit nung panahon pa nung isang pangulo na andyan yan, resident pollster, no? Talaga namang makikita mo eh. Unang-una, hindi siya involved sa flood control projects. Tama. Pangalawa, Tama. Walang involved sa control projects. Sabi, Sara Lustay daw. Ito Sara Lustay. Sige, yung confidential fund, imbestigahan mo ba't si Sara lang? Kaya nga confidential funds na yan eh. Hindi na kailangan ng mga resibo niyan eh. Hahanapan nyo. with yung budget niya, nagtatrabaho siya. Pangatlo, parating sinasabi niya, trabaho lang ho tayo. So, hindi mo masasabing, ba't ayaw mag-leader? Ba't ayaw sabihin siya ang leader ng oposisyon? Kasi ang tingin ko sa kanya, hindi niya kailangan yung gawin. Dahil, what do you call this? Hindi niya kailangan yung gawin kasi maaga pa ang kampanya. Nagsabi naman siya na magsasabi. Wala naman sinabi si Sarang pamumulitika to, sabi ni Claire eh. Nagsabi ng tatakbo siya, pamumulitika. Pamumulitika na sa inyo yun? Kayo naman, kayo namumulitika. Kasi nag-announce lang yung tao kung ano pa sasabihin nyo sa 2028. Na ganyan, kesyo ganyan. Sinisilip nyo na. Yung si Auntie Claire, sinisilip yung mga baha sa Davao, 2018 pa. Yun ang pamumulitika. May narinig ba kayo kay Sara? Wala. Tahimik siya. Nadagdagan pa yung boto niya. Siya by December 2026, no? Natama. Yung kakilala ko, Pinklawa, no? Kahihiyan daw na iboto sila Risa. Bakit? Kasi pag binoto siya, alam niya na, lahat kasi Sara, tapos siya magiging Pink. Parang, alam mo yun, nakakahiya. Parang dadalawang isip niya iboto si Sara. Lamang yun. Hindi mo hinahaluan ng politika ang iyong trabaho. Tahimik lang siya. She does her work. Tama. Ngayon, pag sinabi ng anong klaseng work yan? Ano ba ang nasa saligang batas? Diba ang sa saligang batas, spare tire lang naman talaga ang vice-presidente. Pero, first among equals. No, siya ang natatangi. Kahit nasa saligang batas, sinasabi siya ang successor. No? So, kailangan niyang maganda, kailangan niyang umikot, kailangan niyang alamin kung ano nangyayari sa mga nagbigay sa kanya ng mandato. At clearly, yung mandatong yon mas malaki kaysa dun sa presidente. Ang hindi siguro nasasabi dyan sa survey na yan, kailangan nilang i-measure ano ang tawag doon, measured capacity ng isang Rodrigo Duterte sa 2028. Ma'am, May mga scenarios na pinag-uusapan dyan, pero hindi nilalabas yung numero. Opo, ma'am, makaka-apekto ba yung survey na yan sa takbo ng impeachment laban kay VP Sara, considering na nauna nang inamin ng mga kongresista na involved nga yung for later release funds sa 2025 budget na wala ngayon sa 2026 national budget at ang present na lang ay ang impeachment na bagong kaso laban kay VP. Sa tingin ko yung survey na yan ginawa para nila ma-measure gaanong demolition job ang kailangan para
makalapit kung sino man yung mga tandem nila o mga taong fino-float nila. Kasi kung titingnan mo yung trending ng kay Vice President, she was at the high 64%. Nung giniba-giba, of course, bababa yun. Di ba? Hindi naman siya nakikipag-away directly. No? Hindi naman siya naglalabas ng mga baho ng administrasyon. Pero, naanig. No? At kaya nila kailangang alisin si President Duterte sa equation. Tama. Ngayon, Tama. Gusto talaga nila asin si Duterte kasi niya malaking impact si Duterte kasi parang sasalita sa stage na halimbawa sa stage siya sasalita. Kahit galit kay Duterte pag nagsasalita na naaakit niya. Napapaniwala ni Duterte talaga na eto talaga tayo. Kasi yung salita ni Duterte kasi ni Pangulong Duterte umi-impact sa tao. Halimbawa ako, dati hindi naman ako Duterte, Maki Duterte, ayoko sa kanya eh. Sabi ko, sino ba yan? Sino ba yan mukhang matandang ano, di ba dati ba 2014, ayoko sa kanya. Nung nagsalita siya, totoo nga, ito yung problema ng bayan. Ito aagapan niya. Sa pananalita niya, makaramdaman mo totoo sinasabi niya. Hindi siya sisinungaling. Kaya yun ang nakaakit sa akin, sige, Duterte ako. Alam mo yun, parang, yun ang ayaw nila. Yun ang merong karisma si Duterte na wala sila kahit anong gawin nilang pagpapanggap. Tandaan niyo yan. kung inalis nila yan, sa tingin ko, yan ang unang pagkakamali ng administrasyon na ito. Kasi hindi ko alam kung na-measure nila yan. The fact na inalis, ibig sabihin, ang laking percentage yun sa Duterte vote. No? So itong ginagawa nila with that survey, it means that the Vice President will undergo a very, very, paano ba sabihin yan? Matinding demolition sa impeachment na ito. Yung demolition na yan is aimed to lower her ratings. Pero babalik ulit tayo doon sa una yung tanong, no? Yung tungkol sa flood control projects. Ang tatanong ko, sige, demolition kayo kay VP. O ano nangyari doon sa flood control projects? Hindi ba 1.5 trillion yung nawawala ng 3 taon? Sisisihin nyo ba doon si Vice Presidente? So, Tama. makikita natin dito, MJ, labanan talaga ng optics and narrative. Kung sino... Wala sila mabato kay Sara Duterte, kundi yung Sara Lustay daw, tapos ang katiran pa nila, yung anak ng kriminal yan. Sabi ko, di ba, lagi kong paboritong linya. Bakit? Nung pinatay ba ni Cain si Abel? Kasalanan ni Eva. Di ba? Kasalanan ba ng pinsan niya? hindi ganoon, di ba? Kung tatay niya, halimbawa, kriminal, si Sara, ba't muhusgahan si Sara? Di ba? may controlling narrative. Malinis ang record ni Sara kahit sa mayor siya, kahit nasa Davao siya, napakalinis. Kaya wala may bato itong mga to eh. Nanguhula lang ng invento itong mga to eh. Yaan ang sa tingin ko magiging competitive sa 2028. Opo, lalo pa ma'am na matindi ngayon ang labanan sa information campaign. Pero marami rin po ma'am na mga kababayan natin ang nagsasabi na tama yung ginagawa ni VP Sara na pagdistansya sa mga kaalyado niya para hindi raw madamay no, sa panggigipit. Bilang strategist ma'am, tama po ba itong ginagawa ng Vice Presidente? Alam mo, MJ, napakahirap niyan ma-appreciate in the light of the third impeachment. No? Kung tatandaan natin doon sa third impeachment, halos maganda yung evidence pero hindi tinanggap. Tapos pero yun, may endorsement, hindi tinanggap. Kaya hindi, yung sa ordinaryong tingin, hindi mo maintindihan, ano ba talaga si Vice Presidente, ano ba talaga ang gusto niya. Pero alam mo, ang sasabihin ko lang dyan, si Vice Presidente walang kinauutangan ng loob, kundi ang botante. Tama. Tama. Wala siyang utang ng loob talaga. Talaga nagugustuhan siya sa pananalita niya. Di ba? Hihinga ng pondo. No? Ayaw niyang makipag-usap sa mga oligarchs. Ayaw niyang makipag-usap, ayaw niyang magbuo ng partido. Napakahirap niyan, no? Ang sense ko, siya yung leader na tatayo
dahil hindi siya yung typical ng leader before. Yung leader na nahahalal before, may pondo, may partido, inaalagaan ang mga kaalyado niya, di ba? Sa tingin ko, mas gugustuhin ng taong bayan yung taong on her own, tumatayo ng sarili, dahil doon mo magagawa ang reforms na kailangan ng bansa. Tama. Hindi rin siya nagpapakita, nagigil siya maging presidente. Tama. Eh, di ba yung isa diyang senadora? Gigil na gigil mag-presidente siya. Wala namang pumapansin sa kanya. Baka nga kahit barangay tano, di siya manalo eh. Chairman eh, chairwoman, di siya manalo eh, di ba? Kasi kung ganun siya, he could have led all these people, trying to ensure that there is openness, there is accountability in terms of the health of the president, in terms of the flood control project, in terms of the all the issues thrown at him. Napakahirap intindihin kasi nasanay tayo sa isang politika na kakampi mo ang oligarchs, kakampi mo ang daming politiko, kakampi mo... Alam mo, yung mga kakapi oligarch, kawawa mga mahihirap. Yan natandaan niyo. Kaya huwag yun yung mga pingklawan, huwag yung pasinin yan. Sino? Mahirap intindihin yung ganon. Pero meron tayong isang leader na ganon. Na nagsasabi ng katotohanan, nung nagalit siya nung madaling araw na nangyari dun sa kanyang chief of staff. Nagsasabi siya ng katotohanan kung ano nangyari sa DepEd. So siguro yung impeachment, depende kung paano nila makokontrol yung narrative. Baka magulat ang taong bayan. Takot kayo dito, nakita nyo? Yung galit nito, yung sa nag-live siya ng madaling araw yata. Nako, tindit, nako. Pag nabigyan ng panahon ang Vice Presidente na sabihin, ano ba talaga nangyari? Ma'am, paano naman po yung anggulo na hindi siya tumakbo sa 2028 dahil nadala na sa mga masamang karanasan sa politika, ma'am? Ay, oo, totoo yan, MJ, no? Alam mo, yung card na yan, o yung senaryo na yan, naandyan. Naandyan yung senaryo na yan na, abay, kung talagang didikdikin ka na, at titirisin ka na, at lugmok ka na, abay, pwedeng mag-resign, di ba? Bago magkaroon ng final decision sa impeachment. Ang problema doon yung mandato na binigay sa kanya ng taong bayan. Yung sinasabi mo na hindi magde-decide, posible yon dahil sa sobrang ginawa sa kanya. Sabi ko nga, he is the most battered and bruised leader, female politician in the history of our country. Hindi si GMA kasi si GMA hindi nag-undergo na second year pa lang, talagang tinitiris na. Dito, tapos inalis mo pa yung tatay, di ba? So, ang sense ko dyan, sa daming ginawa niya at paano yung mga taong naging loyal sa kanya na hanggang sa dulo na andyan sa kanya, lalo na ang mga tao sa Mindanao. Kasi yung rating niya consistently ang taas sa Mindanao. So, nagiging buoyant siya, nagiging competitive siya dahil sa Mindanao. So, sa tingin ko, pag-iisipan niya ng maigiyaan ang Mindanao na malapit sa puso niya, ang Central Visayas na malapit sa puso niya, at may ilang probinsya sa Luzon. Ang Luzon, ang kanyang arena na kailangang mag-convert ng mas mataas. Pero yung decision na yan, makikita natin siguro kung paano mangyari dito sa demolition. Ang balita ko, 2 months daw na titirisin at, tatadyakan. Pero, nanggaling na siya sa... Naitapo na lahat sa kanya eh. So, hindi ko makita kung paano pa magbabago ito. At pagpapalapit ng papalapit ang 2028,
at ang kanyang measured capacity ay tumataas o nag-i-stabilize, medyo mag-iisip mga politiko. Kasi syempre, ang mga yan, mag-iisip, paano kami? Ang pagbabago ngayon, ang unang-unang pagbabago sa pagkakampanya ay yung kailangan na ngayong bumaba ang mga district congressman 1 year before May. Hindi katulad dati na 6 months before the election, doon lang sila bababa. Kailangan nilang bumaba dahil sa mata ng taong bayan, lahat sila korap. 1 year before? Grabe. Sabi, lahat natakbo ngayon siya doon, buwaba na. Papatakbo sila, no? Ganun paghahanda pala, grabe. Dati 6 months before, ngayon 1 year na pala. So paano ka mangangampanya? Ikaw ba'y magiging defensive? Hindi ako korap. Mas lalo magkagalit ang taong bayan. Alam mo, ang napaka-importante doon yung pagtingin ng tao sa politiko. So between a congressman and a local government official, na yung local government official ngayon pinapaboran, basta hindi ka nag-benefit sa korupsyon o anomalya ng flood control projects, ang congressman by default, ang tingin ng tao korap. Na alam naman natin merong iba hindi, no? Pero yun ang tingin ng tao. Ang senador, ang tingin ng tao korap. Tama. So, yung paano mo babawiin ang pangalan mo without saying, hindi ako korap. Yun ang pagbabago ng campaign architecture sa 2028. Paano mo sasagutin yung issue ng korupsyon? Lalong-lalo na, kung pagtingin nila sa distrito nila, ang those projects, di ba? Magiging personal ang pagboto sa 2028. Yun nga yung problema. Grabe mangyayari sa 2028. Kailangan tapusin nila itong korupsyon. Sino mastermind, sinong kumita. Kasi kung hindi, that will be a campaign issue in 2028. At ang tao, mas lalong gagalit. Alam nyo, ganito yan. Lalo, tapos na tayo ngayon dyan sa kay Ma'am Malu. Ngayon, ganito yan. Kaya hindi na may mga pinklawan na yan. Ngayong pangalan, napakalayo pa eleksyon, hindi na sila kumikilos eh. What if pa kaya na malapit na ang eleksyon? Sa tingin nyo, yung mga pinklawan makikilam sa korupsyon? Hindi. Mananahimik yan. Kaya yan ang ikatatalo nila. No choice sila eh. Mangilam kayo ngayon, matatalo kayo. Subukan nyo mangilam, mga pinklawan. Magagalit sa inyong mga loyalista. Yeah? Subukan nyo mangilam, hindi naman mangilam. Magagayad pa rin sa inyo taong bayan na. No choice sila eh, mga pinklawan. Talunan niya, maniwala kayo. Ngayon, etong mapalapit na eleksyon, anong gagawin nila? Tititigan nila ang mga korupsyon na wala matutuklas sa mga big fish. Ayaw nila ilagay si Senator Marcoleta bilang Blue Ribbon. Yeah? Wala mangyayari yan. Kaya ang pinaka-choice talaga ng tao dyan, gawin nyo na lang gusto nyo gawin. Si Sara sa 2028, siguradong sigurado. Hindi, totoo yan. Bakit? Kasi nangyayari ngayon eh. No choice sila, corner sila eh. Di ba? Yun ang sasabi ko sa inyo. Yeah? Dapat pala maaga, tinuklas nyo na yan. Pero wala yung magagawa eh. May mabubukong big fish eh. Di ba? Okay, maraming salamat sa inyo. Ganito lang po muna tayo. Ingat po lagi kayo. Paalam po sa inyong lahat.